Anong laro itong pinaggagawa nitong gobyernong bangag, mga kababayan? Eto na siguro, no? Eto na siguro ang itsura ng negative na rating, mga kababayan, dahil kahit anong bagay na lang ang iyong gagawin, hindi ka na papaniwalaan dahil mambubulol ka kasi eh. Kagaya na lang nito, mga kababayan, no? Araw ng kagitingan, nagpakita ang ating presidente daw sa Bataan. Pero kung babasahin mo ang mga komento, walang naniwala, mga kababayan. Kumbinsido ang mga netizens na throwback lang ito o lumang video. Ewan lang natin, ha? Nalilito na tayo. Pati ako nalilito. Dahil sa mga komento talaga, kinuyog talaga. Na-throwback lang daw ang mga videong ito. Pero antayin lang natin. Isa lang ang sigurado dito, mga kababayan. Antayin lang natin. In the following days. Oh, kung talagang totoo o hindi. Pero ito talaga, ang mga netizens na fiesta sa video ni Ngagba. To announce Oh, ayan na. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabitan ng medalya. Oh, malamang, mga kababayan, ngayon lang yan nakakuha ng medalya si BBM. Nung nag-aaral siya, baka wala. Republic of the Philippines. Tung lang, babangag, ngag. Ayan, parang kuba na si BBM, mga kababayan, ano? Latest na kayang videong ito, mga kababayan? Oh, luma. Ayan. Oh, kuba na, no? Kuba na siya kung maglakad, mga kababayan, ano? Oh? Hey, sa Bataan. Saan ba ito sa Bataan, mga kababayan? Parang i-shrine ito sa bundok eh. Meron nga bang event dyan? Sino tagal nandyan? Oh. Ayan. Pakakakyat pa kaya ng hagdanan, mga kababayan? Ay, hindi pala pinaakyat. Pinatayo lang. Hindi na tuwid, mga kababayan, no? Parang lang crooked, no? Crooked si, BBM, oh. Ang kanyang posture. We shall have the arrival hour. Handa, dala, kalis. Last year ba yung mayroong puti sa kanyang bibig, mga kababayan? Kung may puti ito sa bibig, baka last year ito. Panghol! Anghol! Walang galawan, oh! Hindi ko... Ayan. May puti ba? Mukhang wala namang puti. Pero pwede bang i-AI? Example lang, ha? Ang dapat siguro gawin ni Bangag, mga kababayan, no? Magpa-press conference, no? Live talaga with all the media. Para tuluyan ang matuldukan ito. Pero parang nag-i-enjoy sila, mga kababayan, no? Parang nag-i-enjoy sila sa atensyon na binibigay ng mga tao sa kanilang patay-patayan issue. Kaya nga nasabi, mga kababayan, ni Pulong Duterte, di ba, na nagpatay-patayan na daw, mga kababayan, para malihis daw ang usapan. Parang diversionary tactic na naman. Oh, talagang parang deliberate na ang ginagawa nila na nag-post nung di ba, yung kay Castro? Maliwanag green screen, mga kababayan. Parang andun lang sila sa green screen. Tapos yung nag-cheers pa siya. Luma. Mukhang luma yun. Parang talagang nananadya, mga kababayan, parang ginagatungan ang spekulasyon. Ay, nako. Pero hindi ko magat si Pulong Duterte, ha? Oh. Dito, sabi ng mga mga kababayan, mga netizens, bakit daw nagkalaman ang mukha? Diba, few days ago lang, ha? Parang naaagdas na, parang butot balat na, mga kababayan, diba? Pero biglang tumaba. Ayan. Oh. Di ba last time nung ganyan siya, mga kababayan, may puti yung dito. Mukhang wala namang puti, oh. Wala natin kung latest ba ito talaga. Sabi ng RTVM at Malacanang latest. O sige. Ayan. Para multo na maglakad, oh. Tingnan nyo, paglalakad, mga kababayan, parang creepy. parang zombie. Tingnan nyo maglalakad, ah. Bakit ganyan siya maglakad? Ayan, oh. Tanungin kaya natin ito, mga tao dito, no?
Ganyan mga kababayan ka walang tiwala. Ito na talaga itsura ng itsura ng negative na trust rating mga kababayan. Dahil lahat na lang isasabihin mo, walang maniniwala sa'yo. Kahit pa siguro sabihin ni BBM mga kababayan, ang araw na ito ay Huwebes! Ang mga tao, wait. Kukuha muna tayo ng kalendaryo. Baka mambudol ka na naman. Iko-confirm muna namin kung Huwebes ba talaga. Ganyan ka walang tiwala ang tao dito kay Ngagba mga kababayan. Kaya na lang hindi naniniwala ang tao sa mga video ito. I-confirm natin dito sa mga matatanda mga kababayan, mga veterano. Ayan ang bobong Gadon mga kababayan, andyan. Ang laki na ng tiyan ni Gadon, parang manganganak na mga kababayan. Para expectant mother. Bakit may puti dito? May puti mga kababayan, sa bibig. Among these is the enduring geopolitical tension that Eto mga kababayan, in fairness, sa kanyang speech, sinalin niya ang gyera sa Middle East. At pansinin niyo mga kababayan kung si Marcos ba talaga? Latisin natin dahil mahirap ng pabudol Pero ang boses mga kababayan Marcos, ang itsura Marcos, speak din tungkol sa tungkol sa gyera sa Middle East. Wala namang gyera dati Pero ang problema, walang naniniwala mga kababayan. Yung tao hindi naniniwala. Bakit? we are observing in the Middle East. Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families. Nagbanggit siya about fuel prices mga kababayan. Wala pa rin naniwala na latest ito. Ganyan mga kababayan ang itsura ng negative trust rating. Ang saklap talaga. Those already have the least, having been subjected the most to this scourge. Assalamualaikum. Dito na lang tayo kay VP Inday. Mabuti pa to si VP Inday. Nag-i-enjoy sa trust rating mga kababayan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Umayong adlaw Kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good morning! Kaisa ko ang buong bansa sa paggunita ng araw ng kagitingan. Eto na dapat, let Sara lead. Yan na mga kababayan. Dahil sa tingin natin, hindi tayo na mga kababayan, na pamumunuan ni Marcos ng maayos. Wala lang para tayong na-disgrasya. Ngayong araw. Buti na to, si Sara na. Go! Step down, BBM. Hindi natin papatansikin dahil i-insight dito sa edition tayo. Manawagan tayo ng step down, Ngagba. Bigyang pugay natin ang mga magigiting na kawal na nanindigan sa bataan. Ang kanilang sakripisyo sa bataan. Andun si Marcos ngayon. ay hindi lamang pagpapakita ng lakas militar. Ito ay isang dakilang pagpapatunay ng pagmamahal sa sariling bayan. Si Erwin Tulfo mga kababayan, iba din ang kanyang estilo andun sa West Philippine Sea. The Day of Valor reminds us The Day of Valor. our freedom was bought at a high price. It is a reminder Ang that daming the defense nagwis ng of buhay. our republic is a continuous duty that falls upon Ang dami rin namatay every generation. Today, valor is found in our courage to protect Valor. our sovereignty and our discipline to uphold the rule of law. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. Example na lang mga kababayan sa pagpoprotect sa ating soberanya. Huwag tayong papayag na apakan tayo ang ating justice system ng ibang bansa. Ang bangag, sinuko na ang ating mga kababayan. Ang ating parang sovereignty pagdating sa justice system doon sa ICC. Isang Pilipinong dating presidente pinatapon ni bangag doon Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga Exactly bayani sa what we're bataan. saying. May kakayahan tayong pamunuan ang ating sarili at pairalin ang ating sariling mga batas sa ilalim ng ating sariling mga hukuman. Kagaya ng ating mga bayani sa bataan, huwag tayong sumuko. Harapin natin ang mga hamon ng ating panahon, taglay ang parehong diwa ng katatagan. Paninindigan ang isang matatag, ligtas at tunay na malayang Pilipinas.
isang makabuluhang pagunita ng araw ng kagitingan sa inyong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin ang para Pilipinas. Sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran! Biglang ba? Napakadami po ngayong nasa social media. Oh, ito na ang analysis ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, dito sa kalusugan ni Marcos. Ano ba talaga, Marcos? Ng mga haka-haka tungkol sa kalusugan ng presidente. Parang nag-i-enjoy sila, mga kababayan, no? Mukhang tama nga yung sabi ni Pulong, no, na ginagamit nila yan, mga kababayan, para pansamantalang makalimutan ng mga tao itong kurakotang pinagagawa ni na Marcos, mga kababayan. And then, makakuha din ng sipat yan na kawawa na si Ngagva. May sakit na. O, sabi ni Claire Castro, maximum daw ang pain level, mga kababayan. Ha, di ba kung maximum ang pain level mo, di ba 10 out of 10? 7 pa lang, mga kababayan, i-hospital ka na. Meaning, parang inamin na rin ni Claire Castro na kung maximum ang level, pain level scale 10, dadalhin na yan sa ospital. Nagmamakaawa ba? Nagpapaawa, mga kababayan, para makakuha ng simpatya? No, too late to be a hero. Meron din mga video na nagpapakita na napakadaming pulis sa St. Luke's, Quezon City. At meron ding isa pang video na nagpapakita na mga bus na galing sa Malacanang, hindi alam Baka nagpa-check up din talaga doon. Dahil bakit sinecure ang place, mga kababayan eh. Pero sa tingin natin, mukhang yung patay-patay. Mukhang tama si Pulong Duterte na mga kababayan, Congressman Pulong, na patay-patayan lang. Dahil ang unang-unang yan, mga kababayan makakaalam ang PSG. Ang PSG, mga kababayan, hindi yan loyal sa isang tao. Loyal yan, mga kababayan, sa isang presidente at sa succession nito. Kung mamatay man ang presidente, mga kababayan, hindi matatago yan ng mga Ngagva habang buhay dahil ang PSG mismo nasa kanilang mandato na kung mamatay ang presidente, automatic isecure nila ang vice dahil yan ang nasa line of succession. kung saan papunta ang nakasakay. Bilang kasagutan sa mga haka-haka na ang Haka-haka ni presidente Gadon. ay merong malubhang karamdaman, nagbabala ang PCO na kakasuhan ang mga nagpapakalat di umano ng Yan o. Mukhang ginamit din nila, mga kababayan, ang opportunity para magkaso ng mga Duterte vloggers at mga supporters. Pero kagunggungan, mga kababayan. Hindi nga nakapagkaso doon sa mga kurakot sa gobyerno. Madali lang naman yan Kung hindi nyo gusto mag-speculate ang tao, iharap nyo sa presscon. Talagang nananadya, mukhang nananadya, mga kababayan. news dahil ang kanilang sinasabi ay malusog daw ang presidente. Malusog. Unang-una, meron bang karapatan ang taong bayan na malaman kung anong estado Malusog ng sa kalusugan maleta. ng presidente? Well, alam niyo po kasi sa panahon ng Marcos Sr., itinago nila yung malubhang karamdaman ni Marcos. May history din, May history rin kasi, mga kababayan, sa mga pambubudol itong mga Marcos Senior, ito. Dahil kapag naisa publiko yan, talagang hihina ang hawak ng diktadurya sa gobyerno. Siguro, kung merong dahilan para itago si Marcos Jr. ang kanyang kalusugan, yan ay doon sa karanasan nila na nung lumabas ang katotohanan na may kalusugan nga merong problema sa kalusugan si Marcos Sr. Marcos! Naging mahina ang hawak niya sa gobyerno, bagamat siya ay diktador ng mga panahon ngayon. So, ibig sabihin, talagang ang isang diktador na nais talagang pangalagaan ang hawak niya sa gobyerno, itatago ang kanyang kalusugan. Ngayon, anong sabi mo, Roque? Diktador? Ito po ang dahilan kung bakit sa ating 1987 Constitution, meron tayong Article 7, Section 12, na nagsasabi na obligasyon ngayon ng presidente na isa publiko kapag siya ay merong malubhang kalusugan o malubhang karamdaman. Ibig sabihin, hindi na po pwedeng isekreto ang malubhang karamdaman ng presidente. Ang tanong, hindi ba ang kalusugan ng isang tao ay absolutely confidential? Well, dahil nga po sa provision ng ating saligang batas, Except the president. hindi po absolutely confidential ang kalusugan ng presidente. Lalong-lalo na, mga kababayan, kapag mayroong serious illness, hindi yan pwedeng confidential ang basta sa presidente ka. Binigyan po ngayon ng obligasyon Kung simpleng ubo lang yan, mga kababayan, okay lang. ng isang presidente na isa publiko ang kanyang kalusugan kung meron siyang malubhang karamdaman. Bukod pa dyan, sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwedeng na pagkaitan ng access ang mga miyembro ng gabinete
lalong-lalo na ang National Security Advisor, ang Secretary of National Defense at Secretary of Foreign Affairs. Bagamat meron siyang malubhang karamdaman. So, ang tanong, tama ba na ang palagi lang sinasabi ng mga tagapagsalita ng Malacanang ay mabuti ang kalusugan ni Presidente Marcos Jr. bagamat Healthy nga, hindi ang siya sabi ni Claire nakikita Castro, healthy. sa publiko. Hindi nakatulong na nag-release ang PCO mismo na isang video na di umano na isang pagpupulong na inatendan ni Marcos Jr. matapos ang Easter Sunday, at doon sa video na ipinakita nila, naroon pa si Juan Ponce Enrile. Either nagmala Panginoon ng Diyos si JPE or talagang ang ginamit ay lumang video. Ang tanong, bakit sila gagamit ng lumang video kung talagang mabuti ang kalusugan ng presidente? Sa aking pananaw, panahon na para tuparin ng ating presidente ang kanyang katungkulan sang-ayon sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution, dahil sa tingin natin kung matagal na siyang hindi nakikita sa publiko, talagang meron na siyang malubhang kalusugan. Isa pang tanong, pwede ba dumulog sa hukuman para sa impormasyon nito? Well, ang sagot po dyan ay nakadepende kung ano ang karamdaman niya. Kasi ang nakasaad sa saligang batas, kinakailangan malubha ang karamdaman para magkaroon ng karapatan ang publiko sa impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan. Pero, meron pa pong isang bagong karapatan na pwede rin magamit para nga malaman natin ang katotohanan sa estado ng kalusugan. Yan ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bagamat merong specific na provision sa kalusugan, pwede rin magamit ito, yung karapatan ng taong bayan sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang araw-araw na buhay para mapilitan ang presidente mismo na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan maski ito ay hindi malubha. Bakit? Dahil sa tingin ko, ang estado ng kalusugan ng isang presidente ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil siya nga ang nagpapatupad ng batas, lalo na sa panahon na napakadami nating pagsubok na hinaharap dahil sa putukan sa gitnang silangan. Naniniwala therefore ako na merong obligasyon ang ating presidente, hindi lang dahil nakasaad sa presidente o sa ating saligang batas na kinakailangan isa publiko ang kanyang karamdaman kung ito'y malubha, kundi dahil na rin sa karapatan natin sa impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Habang ang presidente, ang chief executive ng bansa, may karapatan tayong malaman kung siya'y kaya pa manungkulan bilang isang presidente. Kahapon po, nagkaroon ng pagdinig ang Korte Suprema sa legalidad ng 2024 at 2025 budget. Isa po sa issue na linabas ni Senior Associate Justice Marvick Leonen ay yung paglobo ng unprogrammed funds sa 2024 at 2025 budget. Ano ba ho yung unprogrammed funds na yan at bakit kino-question ang paglobo niyan? Ang unprogrammed funds po ay posibleng mga proyekto na paggagastusan galing sa kaban ng bayan kung makakahanap ng karagdagang pondo. Ibig sabihin, ito yung mga posibleng paggastusan kung mas malaki ang koleksyon ng BIR at customs o di naman kaya ay uutang or kung mayroong mga propiedad ng gobyerno na gagastusin. Pero ang ibig sabihin yan, hindi po pwedeng gastusin para sa proyektong classified as unprogrammed funds kung walang pagkukuhanan ng pondo. So ang tanong, bakit ba ito mali? Hindi ba tama na wag tayong gumastos sa mga proyekto na wala naman tayong pangpondo? Well, kung meron pong tinatawag na good faith, tama po yan na dapat wag gumastos kung walang pondo. Ang problema po, inaabuso ang unprogrammed funds. Paano po yan? Unang-una, ang nalaman natin dyan sa 2024-2025 budget, binago ng Kongreso yung sinumite ng budget ng Presidente, yung tinatawag na National Expenditure Program. Ang ginawa nila, pati yung mga foreign funded project na merong counterpart, pondo lang ang gobyerno at ang karamihan ay manggagaling sa mga dayuhang gobyerno o di naman kaya sa pangungutang, ay siyang ginawang unprogrammed funds. At yung karamihan ng mga flood control projects na pinaggagalingan ng korupsyon, yun ang ginawa nilang program fund. So isa yon sa nakitang mali sa 2024 at 2025 budget. Yung mga proyekto na dapat napondohan na dahil may mga obligasyon tayo sa mga international funding agencies o di naman kaya sa iba't ibang bansa na magbibigay ng
overseas development assistance, yun pa ngayon ang nawala ng pondo at ginawang unprogrammed fund. Pangalawa, ang unprogrammed funds kasi dapat meron po yung identification kung saan manggagaling ang pondo, no? Dapat yan sasabihin kapag nagkaroon ng karagdagang koleksyon, ang BIR o kaya ang custom. Pero ang nangyayari po, kapag nakakuha sila ng kahit anong pondo, ang gagawin nila, gagastusin nila yan kahit saan nanggaling yung pondo. Maski ito ay nanggaling sa pangungutang lamang para pondohan ng mga projects na hindi natin alam kung ano talaga itong mga proyektong ito dahil hindi nga po dumaan sa tamang pagsusuri dahil ito ay hindi dumaan sa Department of Budget and Management. Ibig sabihin po pwede pong gastusin ang mga proyekto na unprogrammed funds kung sila makakalap ng kahit saang pondo sa mga proyekto na gusto lang nila kasama na mga maanumalyang mga proyekto. Wala pong pagkakaiba itong unprogrammed funds nito sa tinatawag natin mga pork barrel dahil ito ay mga programa o mga proyekto na hindi natin alam kung ano mga proyekto yan until ma-approve ng presidente. At yun nga po ang masaklap. Kapag ikaw ay unprogrammed fund, para ikaw ay mapondohan, kinakailangan pumayag ang presidente. So tanging presidente lang ang makakadesisyon kung ano yung mga popondohang mga proyekto na yan at kung sino ang makikinabang sa mga proyektong yan. Kaya nga, sa panahon na pinapaalis nila si VP Sara sa panahon ng impeachment, marami nangangamba na kaya marami ang unprogrammed funds sa 2024 po ay sinabi nga ni Senior Justice Marvic Leone na hindi bababa sa 450 billion ang unprogrammed funds. Ayan po pwedeng gamitin war chest ng presidente para nga panuhol sa mga congressman at mga senatong para mapaalis si presidente sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa impeachment complaint o di naman kaya yung desisyon na gawing guilty si Inday Sara Duterte. Isa pa pong masama dyan sa unprogrammed funds na yan, hindi po dumadaan sa tamang auditing procedures. Kasi nga po, hindi dumaan sa tamang tamang budgeting procedure. So ngayon, nagkakaroon ng issue kung paano siya maliliquidate. Dahil tanging presidente lang naman ang nakakaalam kung ano yung na-approve niya at kung ano yung mga isiningit dyan sa pangtao ng budget. Ang bottom line, kaya nga po meron tayong kasabihan that there shall be no taxation without representation. Dapat kada kusing ng kaban ng bayan na ginagastos ng gobyerno, alam ng mga representante ng taong bayan. Ang nangyayari ngayon, nagiging sekreto at tanging presidente lang at yung kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang nakakaalam alin sa mga unprogrammed funds ang mapopondohan. Kaya nga po ang tanong ng ating mga maestrado, bakit lumobo ang unprogrammed fund? Kasi kung talagang mahalaga ang proyekto, dapat yun ang inuna na paglaanan ng pondo, yung mga mahalagang proyekto ang dapat na ilagay sa program. At yung mga hindi mahahalagang proyekto, yun ang dapat ilagay sa unprogrammed funds na naging baliktad. Kasi nga, ang sabi ni Congressman Ungab, talagang pati yung mga foreign assisted projects na talagang matagal nang meron tayo kasunduan at obligasyon sa parte ng Pilipinas, sa mga lending agencies sa iba't ibang bansa, gaya ng Japan at South Korea, yun pa ngayon ang naka-unprogrammed fund. Pero wag po tayong magkakamali ha. Yung unprogrammed funds ay isa lamang sa mga kababalaghang nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang pinakamasaklap dyan kung paano nila linamon yung mga pondo na nasa program fund. Yan po'y ibang usapin at pag-usapan natin yan sa iba pang panahon. Naghain ngayon si VP Sara ng isang petisyon para ipatigil ang pagdinig ng House Justice Committee ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. Ang unang basihan, ito ay pinagbabawal ng saligang batas, lalong-lalo na dahil yung naunang 2 impeachment complaints na hindi sinama ng House Justice Committee sa pagdinig ay na-dismiss and therefore lahat ng mga proceedings ngayon sa Kamara de Representante ay labag sa saligang batas dahil ito ay hinain sa loob ng 1 taon kung kailan pinagbabawal ang paghain ng isang impeachment complaint matapos na meron nauna ng impeachment complaint na nasampa. Pangalawa, sinasabi rin ni VP Sara na dapat ipatigil ang pagdinig dahil lumalabag sa jurisdiksyon ang Kamara de Representante dahil sila ay nagkukonduct ng mini trial at ang trial sang-ayon sa saligang batas ay dapat sa Senado lamang mangyari. Ang lengguwahe na ginamit ng saligang batas, the Senate shall be the sole judge. Pangatlo, dahil nag-i-issue ng supinas ang Kamara de Representante at sila ay naghahanap ng ebidensya at magtatanong
sa mga testigo na hindi naman po kasama sa complaints na dinidinig ngayon ng Kamara de Representante. Ito ay labag din sa salaging batas dahil ito ay fishing expedition na walang kinalaman sa form or substance ng impeachment complaint at ng probable cause, no, na siyang dahilan para maisampa ang impeachment dyan po sa Senado. Dahil dito sa mga kadahilan ng ito, hinihingi ni VP Sara na mag-issue ng temporary restraining order at matapos madinig ang kaso, gawing permanente ang restraining order laban sa Kamara, laban sa House Committee on Justice para nga po mapatigil ang pagdinig dito sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Naniniwala po ako na ang mga basihan ni VP Sara sa paghain ng kaso ay ayon sa ating saligang batas at naniniwala po ako bilang isang dating profesor ng constitutional law, international law and mahigit na 30 years of constitutional law practice na dapat lamang talagang ipatigil ang ginagawang pagdinig ng Kamara de Representante na hindi po siya talaga kabahagi ng impeachment, kundi kabahagi lamang ng isang pamamaraan para sirain ang pagkatao ni VP Sara. Ano ang mga tsansa naman ni VP Sara sa Korte Suprema? Well, marami na pong kasong na-desisyonan ang Korte Suprema pagdating sa kung paano talaga dapat mag-usad ang proseso ng impeachment. Kinagagalak ko pong sabihin na sa pinakaunang kaso dyan, yung Francisco versus sa House of Representatives ay isang kaso na ating hinain. At doon po malinaw nasabi ng Korte Suprema dahil ang pinagbabawal ay ang mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon, lahat ng mga impeachment complaints na na-file sa loob lamang ng isang taon ay pinagbabawal. Ang dahilan, wala nang gagawin ng mga impeachable officers kung palagi silang magdidepensa sa mga impeachment complaints. At malinaw din sa akin na ang saligang batas ay naging malinaw na tanging Senado lang ang magiging sole judge ng impeachment sa impeachment trial. At ang ginagawa ng Kamara de Representante na mini-trial, pagsupida ng testigo, pagsupida ng mga salin at ng mga bank records ay kabahagi ng fishing expedition na hindi po dapat dahil ang papel lamang ng Kamara de Representante ay sa base lamang sa mga sinumite at hinaing mga complaints. Meron bang sufficiency of form of substance? Ibig sabihin, meron bang mga facts na ina-allege o puro conclusion lamang? At kung aaminin natin ang mga sinasabi ng mga reklamo, ito ba ay dapat or ito ba ay constituting impeachable offenses? Ito ba ay napakaseryoso para sila ay mag-impeachable offenses na magiging dahilan para nga po matanggal ang nakaupong Vice President. Naniniwala po ako na gaya ng ginawa ng Korte Suprema dun sa unang petisyon ni Sara Duterte kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na nais sanang isampa ng Kongreso sa Senado, mabibigo muli ang Kamara de Representante dahil paulit-ulit nilang sinusuway at binabaliwala kung ano nang nasabi ng Korte Suprema kung paano dapat ang pagdinig ng impeachment complaints pag ito ay nasa kamay ng Kamara de Representante. Sila ay para mga piskal lamang. Dapat merong probable cause at ang kanilang desisyon hindi dapat lalabas doon sa aligasyon ng mga complainants sa kanilang impeachment complaints. Hari nawa, sana po ay panindigan muli ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan na itaguyod ang ating pinakamataas ng batas sa ating bayan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ang inyong spoksang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.